Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Safeguard Ivory White Care with 3-in-1 formula. Wish ko lang. Ang mawalay at malayo sa mahal sa buhay ay masakit para kanino man. Planado man ito o hindi inaasahan, ang bawat pamamaalam ay isang uri raw ng kamatayan. Hindi inakala ni Michael na magagawa siyang iwan ng kanyang ina at kapatid upang takasan ang mapagmalupit na haligi ng kanilang tahanan. Kaya lumaki raw si Michael sa kamay na bakal at nang lumaon, siya na mismo ang gumawa ng krimen at karahasan. Ngayon, pinagbabayaran na ni Michael ang kasalanan sa lipunan. Pero hanggang kailan niya pagdurusahan ang pagkawalay ng inang minamahal? Isang pangkaraniwang dalaga noon na lumaki sa hirap si Mila. Pero nang dumating sa buhay niya ang Brito na si Rafi, nagmistula siyang prinsesa na natagpuan ang kanyang Prince Charming. Pero hindi masasabing they lived happily ever after dahil di nagtagal ay pumanaw ang asawa ni Mila nang di niya nalalaman at di man lang nasilayan. Ano kaya ang susunod na kabanata sa kwento ng dating prinsesa na ngayon biyuda na? Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang Wish Ko Lang. Ang taong lumabag sa batas ay ipinapadala sa bilangguan upang parusahan at bigyan ng pagkakataon na pagsisihan ng ginawa at magbago. Pero magagawa rin kaya ng isang bilanggo na patawarin at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang taong nagkasala sa kanya? Sila ang mga tinaguriang salot ng lipunan, kalaban ng batas, walang gagawing kabutihan, anay sa sambayanan. Salitang magsisilbing anino sa oras na mailapat ang sentensya sa isang bilanggo. Kilala ang Montible Sub-Penal Colony sa Palawan na tahanan ng mga taong tulad nila. Isang kapirasong mundo na nilikha para pagbayaran ng mga nagkasala ang krimeng nagawa sa kanilang buhay laya. Para sa marami sa kanila, pansamantalang humihinto ang pangarap. Nawawala ang tinig para marinig. Naglalaho ang pagnanasang lumigaya. Pero hindi para sa isang tao na kailanmay hindi bumitaw sa kanyang pinakamimithi dahil hindi naging hadlang ang kanyang pagkakakulong para isigaw niya ang tanging bagay na magpapalaya sa kanyang pagkatao. Siya si Alias Taba. Tigilan na yung katutusan na yan. Mag-ahing ka ng pagkain. Mabasa ka galing, lasing ka! Ay, tarantata ka pala. Mag-ahing ka. Nagugutom na ka! Mukha ka mo! Tumulong kayo. Tumulong kayo. Ako pala mukha mo! Tubong Pulanggi Albay. Hindi na bago kay Michael o mas kilalang Taba ang karahasan sa buhay. Dahil ang kanyang ina at sila ng kanyang kapatid, musmus pa ay dumaranas na ng kastigo mula sa lasenggong ama. Bagay na unti-unti na palang nagpapatigas sa puso ng musmus. Sa akin, hindi parusa yun eh. Sa isip ko lang. Kasi ako nagitid ng ganito, ang alam kong parusa, pag meron kang pagkakamali. Pero yun, hindi eh. Tingin ko doon, pag pumalupit yun eh. Anong ginagawa mo? Anong iniiyak-iyak mo riyan? Nagmistulang bangungot para kay Taba ang mga sumunod na pangyayari. Lumayas ang kanyang ina kasama ang kanyang ate dahil hindi na nito makayanan ang pagmamalupit ng ama. Lalong namahay sa dibdib ni Taba ang takot at kaba dahil bigla na lamang naglaho ang nag-iisang tao na itinuring niyang kakampi. Yung reaksyon ko lang nun, yung hanapin ko lang sila eh.
Hindi man ako makapagtanong sa magulo sa tatay ko. Kasi ganun nga ang ugali ng tatay ko. Kaya sinilob ko na lang hanggang sa umalis din ako doon sa lugar na yon. Dahil sa paghahanap sa ina, napadpad sa Maynila si Taba. Pero tulad ng mga kwentuhan sa kanilang probinsya, ibang-iba ang naging larawan ng syudad para sa kanya. Mahirap, magulo. Dito na nga raw niya naranasang magbuhay ipis, nag-aabang sa mga tirang pagkain ng ibang tao. Unang salta ko dyan, takot eh. Unang-una, bata pa ako. Wala akong alam. Hanggang sa naging tinatawag nilang kalabit-pengi. Yan ang buhay ko sa Maynila. Kasi umidad ako ng 10 taon, natuto ako magtinda ng dyaryo. Tinda ako ng kape. Umidad ako ng 14 anyos, pumasok ako ng construction. Hanggang napasama ako sa mga hindi ka nais-nais na tao. At dahil sa lansangan na namuhay si Taba, batas na rin ang lansangan ang kanyang naging alituntunin para lamang mabuhay. Tuluyang nalihis ang landas ng binatilyo. Wala kang pipiliin. Gusto mo nung may pera, yun ang titirahin mo. O kaya mayroon kang kasamahan, tuturo sa'yo, titirahin mo ngayon yun. Kung sa grupo-grupo kayo lumakad eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Grupo. Tol, Pulilyaso! Ano nangyari mo? 18 anyos na mayagpag si Taba, naging malakihan ang bawat dilihensya, natutong humawak ng baril. Ang hindi niya alam, dito na magsisimula ang isang buhay na kahit sa panaginip ay hindi niya ginustong maranasan. Patay niya, Alita! Kailangan mo yan! Tumira kami sa UP, yung isang sasakyan. Tinira namin nung kaming magkakasama. Ngayon, mayroong nakakita sa amin. Naputukan ko ng baril. Kung noong una ay naglabas-masok si Taba sa mga presinto sa kasong pandurukot, mas mabigat ang ipinataw na sentensya sa kanya sa pagkakataong ito. Dahil ang susunod na 30 taon ng kanyang buhay, bubunuin niya sa loob ng kulungan. Sa Maynila, medyo mahirap talaga. Unang-una sa pagkain, pangalawa sa tulugan. Lalo't pag may dalaw, siksikan kayo. Meron pang kasamaan mong bilanggo na medyo malupit. Pag hindi, halimbawa nagkaroon ka ng dalaw, hindi mo naalala, doon na yung umpisa ng pananakit. Kaya ang buhay ng bilibid, minsan masarap na mahirap. Pero sa mawalang pamilya, masarap. Kasi unang-una magiging pamilya mo, yung kapwa mo bilanggo. Kasi pag marunong kang makisama sa bilanggo, daig pa yung pamilya. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Siyempre po, masakit sa kalooban ko, nainiwan ko yung anak ko. Pero po, ang inaano ko naman na total, magulang naman po siya. Hindi naman siguro siya pababayaan. Kaya, yun lang po ang ginawa ko.